Yung mapapalad po na binabanggit na yan ay ugali ng mga sinasabi ng ating Panginoong Yesus na kanyang mga alagad upang mawala ang lahat ng mga galit sa puso, kaaway. Kaya kasi pag binasa mo ito ng patuloy, nakalagay din ng ibigin mo ang iyong kaaway, ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. Yun yun eh. Pag tinapos mo yung chapter 5 ng Matthew na yan, hanggang chapter 7 yan, naka-insert yung word na yun, na pag-ibig sa kapwa. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung mapapansin po natin, bilang isang Kristiyano, kung ikaw ay patuloy na gumagawa at sumusunod sa Diyos, pero ikaw ay inuusig, mapalad ka pala. Diba, binanggit natin ng nakaraan. Nakatingin sa atin ang buong sanlibutan, ang ating mga kapitbahay, ang mga tao na nakakasalamuhan natin sa office, sa anumang trabaho, sa construction man yan, sa pagdadrive man yan, sa toda man ng motor, o kung saan. Nakatingin yan mga yan at dito nagre-reflect kung paano tayo nakikisalamuha sa kanila. Nasa kabila nung ikaw ay ginagawa ng masama, hinihikayat mo pa rin silang mapa sa Diyos at natuturuan pa rin sila. Nababahaginan pa rin yung salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay mga taong kabilang doon sa binabanggit, ang tawag ng Bible ay mapalad ang bawat isa sa inyo. Ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Maraming pinag-uusig dito. Yung mga tinatawag na first century Christians. Bakit pa sila inusig? Dahil sa katwiran. Sa salita ng Diyos. Sila'y pinagpapapatay. Kung ikaw ay ganitong uri ng tao, sa iyo ang kaharian ng langit. 11. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimuran. Pinagmumura daw. Tayo, yung mga Kristiyano yung nasa Diyos. Kung kayo'y pinag-uusig, kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama, na bawang kasinungalingan dahil sa akin. Halimbawa, ako yan, Diyos mo naman eh, ganito. Halimbawa, ganito. Yung, mapalad pa kayo. Bakit? Kasi yung katotohanan, sinasabi mo, ayaw naman tanggapin. Ano po? Pinagwiwikaan ka ng masasamang salita, pinagpaplanuhan ka ng halimbawa. Di ba ganun nangyayari sa mga relihiyon? Nag-aaway-aaway sila. Di ba? May mga nakatagong baril. Di ba? Nagre-relihiyon, pero mga mamamatay tao. Bakit ganun? Ano? Parang matataas. Ayaw ng Diyos yun. Sabi ng Diyos, magpakababa. Di ba? Kumbaga, parang hayaan yung apihin nila kayo kung bahala sa inyo. Parang ganun ang ibig sabihin ng Panginoon eh. Kaya kung ikaw ay inaalimura, pinagmumura ka dahil sa pagsusulong mo ng katwiran, inuusig ka, pinagwiwikaan ka ng sari-saring masama, pero hindi naman totoo. Nang dahil sa iyong gawain na gano'n na sinasabi mo totoo, ay ang Diyos ang mananagot doon, wala ka nang sagutin doon. 5:12, mga galak kayo at magsayang totoo. Bakit? Sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ibig sabihin, maliligtas kayo kung ganyan ang attitude niyo. Na kayo ay mapagpakumbaba. Yung binanggit na mga mapapalad na yun, nasa 7 yata yun o 8. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Yun daw mga nangaral din ng salita ng Diyos na nauna sa atin ng mga nasa Old Testament ay inusig din. Kung paano sila nanatili sa salita ng Diyos na ito, nanatiling sumasamba, nanatiling sumasampalataya sa kabila ng mga pag-uusig, malaki ang ganti ng mga taong ito na nasa Diyos. Hebrews chapter 11, papansin po ninyo yung mga tinatawag na heroes of faith, na ang daming pinagdaanan sa buhay pero hindi sumuko. Ano po? Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, yung mga nasa Old Testament, they persecuted the prophets who were before you. Yung mga nauna sa ating mga Christian. Ano, yung mga ipinagtipaglaban yung kanilang pananampalataya hindi umalis sa kanilang pananampalataya. Yan yung mga tunay na mga lingkod ng ating Panginoong Yesus. Luke 6:24, datapwat sa aba ninyong mayayaman. Ito. Base po ito sa context. Ano po? Sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sabihin, yung hatol nyo, magiging reward mo yun kasi hindi kayo sumunod sa Diyos eh.
But who, ayun, to you who are rich. Ngayon, masama bang maging mayaman? Hindi. Ngayon, ano masama? Bakit pinuntusan ng ating Panginoong Yesus yung mga yun? Kasi nga, sa kanilang gawain, hindi na nila nakikita yung mga poor. Hindi na nila nagagawa yung tinatawag na, kagaya ng natin kanina, love one another. Kasi sila na lang. Parang dito sa grupo na to, pag hindi ka mayaman, out ka. Bakit? Matatalino kami. Ako, hukom ako, judge ako. Parang ganun eh. Kaya sinabi ng kasulatan, but woe to you who are rich, for you have already received your comfort. 6:25. Saba ninyo, mga busog ngayon. Sino tinutukoy? Yung mga rich versus poor. O di ba sila yung mga busog? Kasi kanila ang sabi, mapapalad ng mga, di ba nagugutom? May nabasa tayo doon. Ayun, poor versus rich. Saba ninyo, mga busog ngayon. Ayan, marami kayong pagkain, parang gano'n. Hindi kayo nagtatrabaho, ninanakaw ninyo yung mga abluyan, kasi may mga ganong sa history nitong mga to, na doon sa Good Samaritan, di ba? Meron dong hindi nagkawang gawa, parang gano'n. Kaya sinasabi kayong mga busog ngayon, sapagkat kayong magugutom, ibig sabihin, mapupunta kayo sa impyerno. Saba ninyong nagsisitawa ngayon, patawa-tawa sila. Sila yung tinutukoy. Sapagkat kayo magsisitaghoy at magsisitangis. Ano yung magsisitaghoy, magsisitangis? Diba yun yung tinutukoy yung parusa sa kabilang buhay? Aray! Ayoko na! Tama na! Diba yun yung? May impyerno yun? Kaya, makikita natin, pag binanggit, yan yung hint sa book of Matthew. Pag binanggit ng mga yan, huwag tayo aalis sa konteksto. Huwag natin sasabihin na, siguro lahat ng mayaman. Hindi. Out of context yun. Pag binasa mo siya ng ito pala yung tinutukoy, yung mga yung mga Pharisees at Jesus Christ. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Sabihin, dito sa physical, busog na busog kayo. Pero doon, sa spiritual, gutom kayo. Yun yung ibig sabihin. Woe to you who laugh now. Dito, tawa kayo ng tawa. Physical, walang problema. Doon, mamumroblema kayo. Parang gano'n. For you will mourn and weep. Diba? 6:26. Saaban ninyo. Sabihin, yung mga kaawa-awa kayo, saaban ninyo. Nakakaawa kayo. Pagka ang lahat ng mga tao yung mga sasalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon din paraan ang ginawa ng kanyang mga magulang sa mga bulaang propeta. Parang yung gusto nyo, lagi kayong pinupuri. Parang gano'n. Pagka ang sinabi ng tao sa inyo ay masama na, magagalit kayo. Diba? Patayin si Jesus. Kasi hindi niya pinupuri ito. Yun nga mga gawa at pinababago niya sa itong mga ito kasi sayang. Bakit? Kaya nagtuturo kayo sa tao. Nagdadala kayo ng salita ng Diyos. Binabasa niyo yung Book of Moses. Pagkatapos, ganyan pala. Ang tataas niyo. Diba? Ayaw ng Diyos yun. Para kayong feeling mga hindi nagkakamali. Para kayong mga Diyos. Kaya saaban ninyo. Kaawa-awa kayo. Woe to you. Sabi ko, woe to you when all men speak well of you. Yung pinupuri-puri pa kayo, tuwan-tuwa naman kayo. Kahit masama ginagawa nyo. For their fathers treated the false prophets in the same way. Nagagalit ang Diyos sa mga ganon. Kasi bakit? Ayaw niya yung mapagmataas. Diba binasa natin yung kanina? Mapalad ng mga mapagpakumbabang loob. Yan. Lucas 5:17. At nangyari ng isa sa mga araw na yaon na siya'y nagtuturo. Ang binabasa natin kanina, Matthew chapter 5 at Lucas chapter 6. Tingnan niyo po, inatras ko ng kaunti. Lucas chapter 6:17. Binaba ko ng pagbasa sa Lucas 5:17. Tingnan niyo po. At nangyari ng isa sa mga araw na yaon na siya'y nagtuturo, si Jesus Christ. At may nakakaupo doong mga Pariseo, at mga guro sa kautusan. Sino yung mga guro sa kautusan? Scribe. Diba? Hindi nagsusulat. Na nagsipanggaling sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem. Ang lalayo.